Ito muna girl ha, nasa ating linya si former House Speaker and First District Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Maayong buntag, Congressman. Ay, Ted, may buntag. Chacha, magandang umaga po. Opo, thank you po sa inyo pong pagising na maaga para po sa ating programa, Congressman. Na, akin po nabasa, no, yung inyo pong sinasabi na dito po sa pangyayaring ito, no, kanin nyo, dapat po magkaroon ng review and reform dito po sa hanay po ng pambansang pulisya. Doon tayo muna. Napakinggan ko po yung spokesperson ng PNP at sinabi niya na Tarlac shooting won't trigger reforms in the PNP, sir, Congressman. Mukhang napakabigat yata ng statement na yun, Ted. Kasi ibig sabihin, wala silang plano o balak na baguhin yung hanay ng kapulisan. Nakikita natin, Ted, marami na tayo nababasa na yung mga abuso ba? So, ibig sabihin nito ay may mali. May mali sa recruitment. Siguro may mali din sa training. Kaya kailangan talaga natin katignan ito. Isipin natin na ano ba yung mga kapulisan alagad ng batas. Ngayon, kung alagad ka ng batas, dapat nasa puso mo yun yung pagpapatupad ng batas, paggagalang sa batas. Hindi itong, alam mo din, minsan ko lang napanood itong video na yan. Ayaw ko nang ulitin dahil parang hiniwa yung puso ko eh. Ang hirap talaga ito. Opo. So, kung ganyan yung nasa isip nila, something is wrong with this country. Yung nga din po ang aking pong ikinagulat nung aking pong mabasa ho at mapakinggan din mismo yung sinasabi ng PNP spokesperson. Sir, ito ho kasing pangyayaring ito nga iba't iba ang reaksyon ng publiko. Kayo po meron din kayo statement na sabi nyo, tama ba rinig ko na dapat i-cremate na kaagad itong pulis na ito? Sabi ko parang masyado yata mabigat yun. And we know for a fact na sa ating saligang batas hindi ka pwedeng magbigay ng parusa na di ba? Na hindi naman makatao kumbaga po. Ba't nyo nasambit yung ganung pong kabigat na salita? Alam mo, Ted, napanood na natin lahat yung video na yan. Katanungan ko lang, makatao ba yung ginawa ng hayop? Dapat yung parusa dyan hindi na dapat makatao At hindi nung walang kalaban-laban yung mag-ina. Matanda pa. Ewan ko, Ted, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko na alam kung anong kailangan gasin. Para lang maibsan yung damdamin natin, para yung galit at yung parang hindi naman sabihin natin wala tayong pag-asa, kasi lahat naman ito may hangganan. Opo. Congressman, may tanong lang po si Chacha, kasi meron kayong sinasabi na command responsibility issue. Go ahead, Cha. Sir, actually, yung question ko tungkol dun sa comment ni Sir Debold Sinas na sinasabi niya dito, yung tungkol dun sa anger management issues ng mga kapulisan natin. Kasi this is not the first time na nangyari po ito. Siya naman ang tinitignan po ni Sir Debold ay mag-undergo ulit yata ang mga kapulisan ng trainings or seminars madalas about their anger management para mas hindi mangyari. Nahihiya ka ba tanongin si Congressman Alvarez tungkol doon sa binabanggit na dapat command responsibility mag-resign si Sinas? Well, actually... Parang nahihiya kaya tatanungin, Hindi naman. Huwag ka na mahiya. Pero actually, sir, since nabanggit na po ni Sir Ted. Kasi, alam mo, Congressman, yun ang sinasabi niya sa akin kanina pa
Oh, go ahead, Cha. Hindi, sir, kasi in the previous issues na kinasangkutan po ni Sir Debold Sinas, ang mga netizens, a lot of people have been saying na, and even yung iba po nating mga nasa politika, yung pong mga nakaupo sa ibang posisyon sa gobyerno, ang nagsasabi na kung hindi nga magagawa ni Sinas na mareforma ang PNP, mas maigi nga po na mag-resign siya. Ano pong komento nyo tungkol dito? Well, yun nga din po yung sinasabi ko, DJ Chata, no? Kasi, ang bottom line dito, leadership ito eh. Leadership to. Ngayon, kung hindi mo kayang pamunuan yung mga tauhan mo at hindi mo kayang sumunod sila sa'yo, ibig sabihin ay para ano pa na nandyan ka? Unless ikaw na mismo nag-utos na yan ang gawin nyo. Diba? So para po sa inyo, kung hindi talaga niya marereforma, maigi talaga po na magbitaw siya. O magbitiw siya. Yes. Kasi, alam nyo, ay, serbisyo, pinag-uusapan natin dito, serbisyo sa bayan, serbisyo sa tao. Ngayon, kung yung siniservisyohan mong bayan, siniservisyohan mong tao, ay siya pa yung naaapi. Eh, di ba? Medyo mag-isip-isip ka na siguro. Oo, si Chacha ho kasi talagang nagtitimpi lang ho ito, no? Nagtitimpi, humahanga din po ko sa kanyang pagtitimpi, sa kanyang gustong sambitin po sa radyo. Opo, but just the same po, Congressman, sa pangyayaring ito, ang damdamin ng bayan po ay masidhi, no? Mainit, pero yun nga, no? At the end of the day, may pupuntahan ba itong leksyon? Ano ba nakikita ho ninyong dapat gawin dito ho ng pambansang pulisya, considering tinaasan na ho, dinoble na ang sweldo? Di ho ba, no? Yung mga kailangang gamit na ibibigay po naman. Opo, pero eto pa rin po yung hindi pa ho kasama dito, Congressman, sa Baguio, ha? Yung dinukot ho ng mga pulis, pinugutan ng ulo, no? Opo, so, ano ho ba ang tingin, ano ho ang inyong suggestion po sa pambansang pulisya, Congressman? Well, ang sa akin lang dito, Ted, sana makonsider ng ating Pangulo na tutukan naman itong problemang ito. Kasi nga ho, dito ho sumasandal yung mga tao eh. Lalong-lalo na itong kapulisan natin. No? Sa lahat po ng munisipyo, sa lahat ng barangay, ay sila ho yung takbuhan ng mga taong bayan para po doon umaasa to maintain peace and order. Ngayon, pagka yung taong bayan ay imbis na tumakbo sa kapulisan, papunta sa kapulisan, ay tatakbo tatakbuhan ba yung imbis na doon ka papunta, paalis ka. Kasi nga, natatakot ka na. No? Imbis na yung feeling mo, comfort, di ba? Security, pagka tumakbo ka doon sa presinto, baka ngayon, parang takot ka na para tumakbo sa presinto. Pag nakakita ka ng presinto, tatakbo ka palabas. Dahil takot na yung tao. Hindi na gano'n dahil isipin natin, taon-taon, ay binabudgetan yan ng pera ng gobyerno. Malaki po ang binibigay natin dyan. Kanino galing yung pera ng gobyerno? Sa taong bayan. Ngayon, kung ang taong bayan, para bang nagbabayad siya doon para takutin yung sarili niya. Opo. So, Congressman, tingin nyo, sa pangyayaring ito, para ho naman magkaroon po ng, ng saysay at hustisya, ito pangyayaring ito, anong klase po? Kasi, ho ito, sir, di ba? Paulit-ulit na lang po ito na nangyayari. No? Maaring sabihin natin isolated ngayon lang December. Kasi may video. At saka there's a video. Oo. Sir, ako, ang isa pang question ko, Sir Ted, dito kay Representative Pantaleon Alvarez, yun po ba, sa tingin niyo po ba yung pataas ng pataas na krimen na sangkot ang mga pulis, may kinalaman din po kaya yan dahil po dun sa mga
binibitawang salita ng ating presidente na akong bahala sa inyo, kung malagay kayo sa alanganin and all that. What's your comment on that issue, sir? Kasi yun ang sinasabi ng ibang mga netizens natin, na baka kaya lumalakas ang loob ng iba sa mga pulis. Hindi po namin nilalahat yung iba sa kanila dahil nga po dun sa mga binibitawang salita ng ating Pangulo. Maaring oo, maaring hindi, no? Very speculative yan. Kasi yung context ng sinasabi ng Pangulo, in line of duty. Ngayon, siyempre, hindi mo rin maiwasan na marami ring dugok na ang pagkaintindi nila sa lahat ng bagay o pwedeng mag-apply yung sinasabi ng Pangulo. Kanya, alam mo, DJ, parang ang hirap na talagang pag-usapan yung mga nangyayari ngayon. Ako, parang pinagdadasal ko na lang kung kailan ito matatapos, na sana matapos na at magkaroon ng bagong umaga, bagong simulain para sa pag-ayos ng ating bansa. Sige po. So sir, sa puntong ito, Congressman, hindi din po may tatanggi, no, na kayo po naging kasama ng presidente simulat sa pool ng kampanya, no, nung hindi pa nga siya napagdedesisyon na tumakbo. At isa nga po, no, sa kanyang ipinangako ay peace and order, no, solution sa bayan na ito. Sir, inyo namang siguro nababalitaan din, no, yung justice po ng Court of Appeals, natagpuan patay, yung mga binabaril pong abogado sa Cebu, mayat maya, no. Opo. Kayo ho na, sir, na patapos na po ang term ng Pangulo. Ano ho ang inyong assessment po sa usapin na ito? And tingin po ninyo, no, saan po nagkukulang kung meron man, at ano pong ating inaasahan sa papalit na administrasyon? Nung nag-umpisa yung ating Pangulo, kanyang termino, pag-usapan natin facts. Factual lang tayo. Bumaba yung criminality. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Ngayon, ang masakit dito, pagbaba, ngayong patapos na, umaakyat na naman. Umaakyat. At ang masakit pa dito, itong mga criminality perpetrated mismo ng kapulisan. Yung mga inaasahan natin na magtatanggol sa taong bayan. Yan ang masakit. Kaya ako, umaasa ako, Ted, na sana ito nga yung aking gagawin sa susunod na taon, yung advokasya, na sana pumili tayo ng maayos na leader. Yung leader, hindi yung pretender. Kasi ang laki na nga ng problema ng bansa natin. Andyan na yung COVID, andyan yung walang mga trabaho. Tapos ito pang problema na ito. Ito yung mga abuso ng mga may kapangyarihan. So, malaki talaga yung problema din. Kaya ang makakaayos siguro nito pag nakakita tayo ng isang leader, na totoong leader talaga. Kaya magtulungan tayo na hindi naman kaya ito ng isang tao. Pagtulungan natin itong voters education, kasi kailangan mapaliwanagan natin yung mga kapatid natin na yung masang Pilipino, kasi sila yung gumagawa ng Pangulo 70 to 80% sila ng mga botante. Kailangan paliwanagan natin sila na pagka nagkamali tayo dito ng pagpili ng Pangulo, sila talaga yung unang tatamaan. Kagaya nito mga nangyayari ngayon. So, Ted, maraming salamat sa pagkakataon na narinig tayo ngayon ng taong bayan. Sige po. So, hindi po ito ang huli nating ugnayan, Congressman. Ano po, next time po, tayo muli pong tatawag sa inyo para pag-usapan po itong mga bagay na ito. Salamat po, Congressman. And sa gitna ng lahat, sir, malipayang Pasko, sir. Merry Christmas. Likewise.
No. Likewise. Uy, Kong, may lambing lang ako ng konti. Kasi Ano? di ba yung tungkol sa mga health workers, total close naman sila ni President. Baka pwedeng maibulong ni Kong yung tungkol dun sa hiling po ng mga health workers natin. Nagpadala na din po ng liham si Sir Ted kay Sir Bongo tungkol po dun sa hinaing nung pong mga nurses natin at iba pa nating mga health workers dun po sa kanilang Oo, sa kanilang Sa risk kanilang allowance. Sir, hazard Congressman pay, Mike oo. Silang po, no? Siguro ifo-forward namin po sa inyo yung sulat nila. Basically, sir, kasi ho yung pondo sa Bayanihan to Heal as One Act, no? Yung 2, Bayanihan 2, yung pera, 2 billion mahigit po ito, dapat daw pong ubusin na kaagad yung para sa kanilang meal allowance, pero ayaw hong i-cash o ayaw pong i-voucher, kung di daw ho pagkain ng bibilhin, dapat daw hong maubos yung pera bago ho magsarado ang taon kasi daw ho babalik sa National Treasury. Meron sila sinasabi po sana na pakinggan sila at kung maaari nga po magkaroon ng issuance na payagan po, no, na ang DOH kasi ho nagtuturuan DOH tsaka DBM. Baka lang ho maaari nyo tulungan po itong ating mga health workers po, Congressman. Sige, Ted, gagawa po ako ng paraan para makatulong tayo. Mahirap yun pagka pinaubos nila, magtatabaan yung ating mga frontliners. Kong, ano kami umaasa po kami this time magkakaroon na po ng positive na sagot. Last time po kasi ang sabi nga ni nung kausap Si mo Sir Jamie. Ted, si Jamie, na yung huli naming nakausap din po wala pong naitulong. Kumbaga walang nangyari po dun sa naipangako sa kanila na tutulungan po sila. Sige. Sige po. Forward namin sa inyo, Congressman, po yung sa kanilang mga sulat para kayo meron pong Opo. informasyon. Opo. Opo, tatawag po tayo ng mga kaibigan natin. Opo, salamat po na marami. Sige po, Maraming thank you. salamat. Thank you si Congressman Pantaleon Alvarez po ng 1st District ng Davao del Norte ngayon pong araw na ito ng Miyerkules.